Hello po. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay asa-is po ng June 6, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:38 na o 6:39 ng umaga. Ay Thursday, Huwebes ng umaga, at nais kong mag-vlog patungkol dito kasi umiinit itong balita itong extrajudicial killing ni Duterte. Opo, umiinit po, ang dami pong yung nagbablog at saka binuksan yung investigasyon dyan sa Kongreso. Kaya naisipan ko na itapik ngayon itong mga kadahilanan bakit si Duterte ay gustong-gusto yung extrajudicial killing, o bakit siya nagsusugo na mag-murder o pumatay ang mga kapulisan. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. At huwag po kayong mag-alala kasi ni-research ko talaga ito. Napakahirap pero tiyaga ko kahapon. Opo, nasa opisina ko, wala akong ginagawa. Tiyaga ko talaga, pinasukan ko yung mga write-up ng mga pastor. Binasa ko. Mayroon na rin akong alam dito bakit ano ang reason bakit ginagawa yan ni Duterte. Pero matagal na yun. Matagal ko nang sinasabi. Pero ngayon, may natutunan ako kahapon o kagabi na additional verse na grabe talaga. At yan po ang isishare ko sa inyo. Yan po. Opo, at yun ay matatagpuan sa Job 24. At isa yan sa paborito ko po na nagsulat ng Biblia, yan si Job. Opo. Makatotohanan at saka talagang parang pumapasok talaga sa kaibuturan ng puso yung mga sulat ni Job. At yan ang tatalakayin ko ngayon. Dati kasi, ang reason ko lang, at noon pa, tinalakay ko na ito sa doon sa comment section po ng dyaryo. Doon sa Philippine Daily Inquirer, noong 2016 pa po. Nakikipagdebate rin ako sa mga DDS. Opo. Ang sinasabi ko doon, at yun ang una kong reason, pasikat lang yan kako, nagpapasikat lang yan. Na kunyari siya ay matapang, di ba? O kunyari siya ay talagang pumapatay. Pero duwag yan kako. Duwag. Ang reason ko doon ay gusto niyang kontrolin ang mga tao. Gusto niyang maging kahindik-hindik ang mga pangyayari para yung tao ay sumunod o matakot sa kanya dahil sa takot, o para wala siyang kalaban. Yan po ang reason ko noon. Pero hindi ako makontento kahapon Unong isang araw pa, nire-research ko na yan Ano ba talaga ang reason? Ay yun, dadagdagan ko ngayon. Dinagdagan ko ang reason. At yan nga, makikita natin sa Job 24. Ayan po, mababasa nyo dyan. Pero bago ang lahat, ay nais ko munang batiin yung mga subscriber po. At nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat at salamat po sa inyo. Ito po sila, si Pussycat, si Doris May, Antonino, si Ronel, si A.B. Compio, si Joy Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier,
Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay nagsisikap po na mag-vlog araw-araw from 6:30 to 7 o'clock. Padua, Lloyd, Trabiel, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hensio, Dio Ianong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Tuy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukup, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Beliar, Rose Jack Normi, Arnel Aradjo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casle, Marias Rivera, Maru Daan at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay tuloy-tuloy na nagbablog. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan o panoorin. Ito po sila, no? Si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Art Tatago, Dame Diyos Journey, Kakamping ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Ka Waldi Carbonel. Ugaliin po natin na manood po sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na mga totoo yung mga sinasabi nila at para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic ngayon. Ang topic po natin ngayon ay ano ba yung mga the reasons why Duterte commits extrajudicial killing. Bakit gusto niya yan? Ay ito po umpisahan po natin sa Job 24 verse 13 hanggang 15. Pero ang talagang verse dito ay yung 14. Then there are those who rebel against the light, not knowing its ways or staying on its paths. Ayan po, ang nakasulat po dito, they rebel against the light. Pero ito po ay sa kautosan po ito ng Diyos. Ayan po, they rebel against the law of God or the prescription of God o yung palatuntunan ng Diyos. Kaya sila pumapatayan o ganun nga, not knowing its ways or staying in the paths. Hindi sila nananatili doon sa yung palatuntunan yan yung paths tinatawag nila. When daylight is gone, the murderer rises to kill the poor and needy. In the night, he is like a thief. Yan po ang nakasulat. At maraming translation ay ganyan din, pero he is a thief sa iba, o he is like a thief or he act like a thief.
Yan po, in the night. Pero yung una, when daylight is gone, ang ibig sabihin, pagsapit na ng dilim. Opo, natapos na yung araw, the murderers rises to kill the poor and needy. Dito po ako natakot kahapon nung nabasa ko ito. Ay, ang pinapatay nila kasi mahihirap lang at saka yung mga needy. Ay, talagang totoo itong sinasabi ni Job, kako. When daylight is gone, the murderers rises. Bumabangon na sila. Simple, tulog yan sa araw eh. Yung mga nag-i-execute na yan, nagpapahinga po yan sa araw. Pagdating ng gabi, doon na sila sumasalakay. At ito po nakakatakot, they kill the poor and the needy. In the night, he is like a thief. Ang ibig sabihin, pag sumalakay sila ay parang thief of the night na hindi mo alam kung kailan o papaano sila sasalakay. Yan po ang interpret ng mga ibang pastor. Pero ang pinakamatin dito, angkop na angkop po sa extrajudicial killing na kung saan ay mahigit 30,000 ang namatay. Opo, nasa 38,000 atay. O 36,000 ang napatay po dyan. Ang inaamin ng kapulisan ay nasa 6,000 daw yung mga nanlaban. Pero mas naniniwala ako doon sa listahan ng mga human rights advocates. Hindi ba? The eye of the adulterer watches for twilight. Ayan, hinihintay yung pagdilim. Yung mga adulterer, ikinumpara din siguro itong mga mamamatay tao na ito sa mga adulterer. Ay simple ay sumumpa po sila na sila ay maglilingkod sa taong bayan. Hindi ba? Ay adulterer nga yan kasi nga ay binaliwala nila yan to protect the people ang sinumpa nila, to serve and protect. Yung mga kapulisan natin ay naging adulterer nga sila. Kasi nga ay kung papatay sila ng ganyan, walang hukom, walang desisyon po ng hukom. Hindi ba? Dinadaan na lang nila sa marami pala yan pati yung riding in tandem. Di ba? Hinihintay nila ang twilight o yung pagdilim. Yun nga, when the daylight is gone nga Kaya nga ang Biblia po wala kang wala kang itatapon na salita Opo, talagang angkop na angkop sa mga pangyayari. Thinking, no eye will see me. Ayan po. He covers his face. Ayan Yung iba, yung riding in tandem, naka-mask din para hindi makilala. Naka-face mask, hindi ba? Ayan. Hindi ba? Kaya angkop na angkop nung nabasa ko nga ito, ay natakot talaga ako Maaring nababasa ko dati ito kasi ang Biblia, ilang bihis ko nang nabasa yan Lalo na itong Job. Paborito ko itong Job na ito Book of Job. Ayan po, hindi ba? Angkop na angkop po, hindi ba? Sino po ang pinapatay nila? The needy and the poor. Ayan po. Punta lang ngayon tayo dito sa... hindi. Sasabihin ko lang bakit nga sila pumapatay? Kasi yun ang topic po natin Bakit gusto ni Duterte na pumatay ng pumatay? Ay ayan nga rebelde sila sa palatuntunan ng Diyos o sa batas ng Diyos. Gusto niya kasi siyang sikat. Pero may makikita po tayo dito na or they do not want to stay in the path. Yung nga sa palatuntunan ng Diyos. Ayan At ang isa nakikita natin dito ay yung
naniniwala sila na walang makakahuli sa kanila. Ayan. Thinking, no eye will see me. Ay nakuha nga sila ng CCTV camera doon sa pagpatay nila kay Andy Los Santos, hindi ba? Oh. But they are thinking, nobody or no eye will see them. Hindi ba? Oh, ayan po. Ito, hinihintay nila talaga ang gabi o yung pag nag-ooperate sila sa ilalim ng dilim. Ayan po. O yung gabi, di ba? Proverbs 29:10, the bloodthirsty hate the blameless. Ay ito na talaga ang reason dyan. Kaya nga pinili ko na eh. Although na masasabi natin na yung mga pinapatay nila siguro ay may mga kaso yan. Pero palagay ko hindi lahat eh. Kasi may kuta sila eh. Kinutahan po ang mga pulis. Ayan nga, kaya na nga ito the bloodthirsty hate the blameless. Ayan po. Ay nakasulat po yan, ay hindi pwedeng hindi pwedeng mali yan. Papatay sila, pero ang papatayin nila ay yung galit sila. Ay sino yon? Yung mga blameless o yung mga righteous. Hindi ba? Yung una dun sa Hobby, sino pong pinapatay nila? The poor and the needy. Kasi nga ay takot sila sa kapwa nila may baril. Yung malalakas ang baril o may kalibre. Malalakas ang kalibre. Wala po tayong nakikita na General of the Army na pinatay nila eh. Kasi nga lalaban po yan eh. Oh. Lalaban yan eh. Oh. Ang pinapatay nila yung nasa kulungan. Ganong kay Mayor ng Abuelta. Hindi ba? Liti ata yan. Oh, pinatay nila yung tatay ni si Espinosa. Kevin Espinosa. O Kevin Espinosa. Ano ba yung tatay niya? Oh, matanda na yon, nakakulong na, pinatay pa. Ayan po, hindi sila lulusot dyan kung imbestigahan yan. Hindi ba? Oh. Nagpakulong na nga yung si Mayor, pinatay pa. Yun nga ang sinasabi dito, yung mga walang laban eh, poor and the needy, yun ang pinapatay nila. Oh. Kasi takot din sila sa kung may laban, baka labanan sila ay maunahan sila. Oh, the bloodthirsty hates the blameless, but the upright seek his well-being. Pinag-aralan ko po ito, sinerge ko sa lahat ng mga komentary. Yung upright pala, yung righteous people, iniintindi niya yung mga murderers na dapat maligtas sila o magsisi sila o magbalik loob sila sa Panginoon. Kaya nakasulat dyan, but the upright seek his well-being. Sa iba, his life o his soul. Pero dito, his well-being. Ganun po ang iniisip ng upright na tao o yung righteous na tao. Ngayon, pero ano po ang ginagawa ng bloodthirsty? Ay, ayan po, nakasulat na dyan, hates the blameless. Kaya nga ganyan siguro. Yan po ang additional po na informasyon yan na sinishare ko po sa inyo. They hate the blameless. Kaya pinapatay nila eh. Oh, binibilanggo nga hindi ba? Si Dilima. O binilanggo nila. Ay tama nga nakasulat eh.
Yang pagbilanggo po at saka yung pagpatay o paninirang puri, parehas lang yan, halos parehas lang yan. They start in the heart. Ayan po. Dahil nga blameless siguro si Dilima, ay galit na galit sila. Binilanggo nila. Ang sabi nga ng mga vloggers, mabubulok na raw sa bilangguan. Bakit kako sasabihin mo ganyan? Huwag mong sabihin yan kako dahil hindi ikaw ang Diyos. Baka 7 years lang kako yan. Ay may Diyos kako eh. May Diyos na titingin dyan kako. Ayan na nga, hindi umabot ng 7 years, nakalaya si Dilima. Kasi may panuntunan po ako na sinusunod 7 days a week, hindi ba? 6 days ginawa ang langit at lupa, hindi ba? Sa 6 days nagpahinga. Hindi ba? 7 years na nakakulong si Trillanes. After a while, nakalaya siya. Nanalo si Pinoy. Hindi ba? Si Kwan din, si Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino, binilanggo po yan ng 7 years. Pero after 7 years, ay nakalaya na rin siya. Pumunta siya ng Amerika, nagpagamot. Hindi ba? Ay, labanan nyo kako yan. Hindi ba? Labanan nyo kako yan, Ay hindi raw. Mabubulok daw sa bilangguan. Ay bahala kayo kako, dahil may Diyos naman kako eh. Ngayon, ito po yung macho na parati nating nababanggit ito at alam natin na tama po ito. Matthew 16 verse 18 hanggang 20. But the things that comes out of the mouth comes from the heart. And these things defile a man. Kasi kini-question kasi ng mga Pariseo, bakit hindi naghuhugas ng kamay yung mga tauhan ni Jesus Christ, yung mga disipulo niya, bago kumain? Ayan po. Napakaliit na bagay, hindi ba? Actually, hindi batas yan eh. Dinagdag lang nila yan, yung palatuntunan na yan. Hindi batas yan na ginawa ng Diyos. Bakit hindi raw naghuhugas ng kamay? Ganun talagang tao gagawa ng batas yan na samot-saring requirement yan eh. Kaya nga ang sabi ni Jesus, ay kayo, pinapahirapan yung mga tao pinapahirapan yung mga tao. You put heavy burden. Sabi nila, but your finger do not lift. Hindi naman bumubuhat ang kamay nyo, sabi niya, yung finger nyo. Sabi ni Jesus Christ but the things that comes out of the mouth comes from the heart, and these things defile a man. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Hindi na di-defile doon sa hindi naghuhugas ng kamay. For out of the heart of man comes evil thoughts. Ayan na. Saan ba nanggagaling? Doon sa heart of the man. Doon sa ating puso po, doon nanggagaling yan. At binanggit ko na, naturalisa na po sa tao yan. Lumalabas na kusa. Kasi nga nahulog ang tao sa kasalanan o alipin po ng kasalanan ang tao. Hindi po maaalis yan. Maaalis lang yan kung ikaw ay kinahabagan ng Diyos. Maniwala kayo sa akin. Sigurado ako dyan. Opo, kung kinahabagan ka lang. Ito nga si Duterte matanda na yan. Naaalis ba? Hindi. Hindi naaalis po yan. For out of the heart of man comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander. These things, these are what defiles a man. But eating with unwashed hands does not defile a man. Ayan po. Nung sinabi ni Duterte, noong siya ay nangangandidato pa, it will be bloody. Sabi niya
Ay kako, hindi na pwede maging presidente ito. Bakit? Gagawin niya yan kako. At ang kalabang ko, mga kapatid ko, mga malalapit na tao sa akin, sinasabi ko, delikado kako yan. Kasi nga ito ang pinagbasyan ko eh. What comes out of a man? Hindi ba defile a man? At saka, kinikimkim na po yan doon sa puso niya. Gusto niya talaga yung pumatay na yan. Pero alam niya na mali yan kasi ngayon tinatanggi na niya eh. At ang ididiin niya dyan, yung mga kapulisan. Oh, wala siyang alam dyan. Eh yun nga yung corruption doon sa Parmali eh, inamin na ni Duque na ang nagsugo ay siya na ibalik ang pira sa DBM kasi naandun ang mga kurakot na kasangga niya eh. O, at ibibigay doon sa mga Parmalinga, doon sa kasangga niya. 47.6 billion po yan. O, nababayaran po yan ng mamamayang Pilipino in 30 years. Kasi 3 decades eh. O, kaya yung apo natin, sila na ang babayad yan. O, kaya ang utang natin ay umabot ng sa under po ni Duterte, ang utang niya ay nasa 6 to 7 trillion. Na yung nadatnan niya na utang natin ay 6 trillion lang. Ngayon, nung umalis siya, naging 12 trillion ata o 13 trillion. Ayan po, hindi ba? O ay sa Parmalinga lang, yung sa DOHC, Department of Health, 47. Yung paalis na lang siya ito ha, yung paalis na lang bago siya umalis. Ayan po, dinidiscuss ko lang po ito dahil lahat ng iyan nanggagaling po sa puso eh. Kaya nga nung sinabi niya na it will be bloody, sabi niya hindi ba? Oh, ay ibinuto pa siya ng mga tao. Ay yan na nga ang nangyari. Ano pang sinabi niya noon nung bumisita sa China? Oh, hindi, nung balikatan exercise, this will be your last. Sabi niya eh. Oh, aba ay kako eh. Grabe ito kako. Ayun pala, tuta pala siya ng China. Ayan po. May sinabi pa siya noon na China daw at saka Pilipinas against the, against the US ata sabi niya. Against the world, hindi ba? Parang kinokopya niya si Hitler. Hindi ba? Against the world yung sinabi ni Hitler eh. Ay siya naman against the US. Aywan ko lang kung may maniniwala pa diyan sa kanya. Pero ito binabanggit ko lang po kasi nga may additional na information ako na nakuha. Ayan nga. Ang mga poor at saka mga needy ang pinapatay. Kasi nakasulat po diyan eh. Kay Job. At ito nga, kaya siya pumapatay pala, they hate the blameless. Additional information po yan na hindi po natin pwedeng tanggalin yan. Noon hindi ko iniintindihan. Nababasa ko ito pero ngayon nakita ko na tama ito. Sino ang gusto niyang ibilanggo? Si Ontiveros noon, hindi ba? Si Trillanes. Because they hate the blameless. Sige po, at hanggang dito na lang po at sana ay may natutunan po tayo at dinadalahin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay mayroon po tayong wisdom na nakukuha. Opo, at muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, mga minamahal, hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.